Hindi na kayo bago sa kwento kong ito, pero ang gusto ko, sana bigyan nyo ng kahit ilang minuto para matapos nyo at mapanood ang kambuhay ng nakilala ko sa bahay na to. Meron ako nakilala sa pagtira ko sa bahay na to. Siya si Kyrie. Oo, si Kyrie. Alam nyo ba kung anong naging buhay niya dito? Mag-isa lang siya. Yan, tama kayo. Siya si Kyrie. Mahal naman si Kyrie. Napapakain siya, napapaliguan siya minsan, at napapainom siya. Nalilinisan din siya, pero yun nga lang, palagi siyang walang kasama. Maraming klase ang pagmamahal. May pagmamahal na sa salita, lalo na kung long distance. May pagmamahal na kasama mo, na yayakap mo, na halikan mo. At may pagmamahal na pinagsisilbihan mo. Tama. Bilang aso, napakahirap nilang tumanggap o makaranas ng pagmamahal galing sa tao. Naiintindihan naman ang mga nangyayari kay Kyrie dahil sadya nga lang na hindi pa panahon para siya ay makasama ng mga taong nagpalaki sa kanya. Maaaring hindi ngayon, pwedeng maging sa susunod. Pero sa ngayon, dahil nga kasama ko si Kyrie, pinaramdam ko sa kanya ang pagmamahal, pagmamalasakit, at pag-aalaga. I love you in the quiet, where nothing fades. In every moment, time can erase. No promises, no need to explain. You're still with me in gentle ways. Even if we never speak again, even if life pulls us apart, I love you in the quiet spaces where you still live inside my heart. Matutunghayan nyo dito ang mga nararanasan ng mga asong nag-iisa sa kanilang tahanan, walang amo, walang may-ari, kundi sila lamang. Dito nyo malalaman ang kanilang nararamdamang takot sa dibdib kapag merong kidlat at kulog na naririnig. Pilit binubuksan ni Kyrie ang pintuan sa baba. Dahil sa sobrang lakas ng sunog. Ano kaya si Kyrie? Lakas ng ulan. Kyrie! Kaya naman binaba ko siya, guys, at tinignan ko kung ano ba ang nangyayari sa kanya dahil sa tulog at kidlat ay natatakot siya. Ito. Upo ka. Yak ka. Upo ka dyan. Upo. Upo dito, upo. Dali, upo lang dyan. Yan, dyan ka lang. Upo ka lang dyan. Upo lang dyan, upo lang dito, upo. Sige, upo lang, upo. Ganyan. Upo lang dyan, dyan. Upo lang, ganyan. Sit, sit, sit. Ganyan lang. Ganyan. Huwag masyadong maarte. At lalaki ikaw. Kailangan mo strong. Ha? Hindi pag nakarinig ng kulog. Diyos ko, lalaki ka dapat, matatag. Ha? Kyrie. Sobrang laki ni Kyrie, guys. Kaya talagang pinauupo ko lang siya sa tabi ko. Yung dyan. Dahil mabigat po siya. Love you.
nagkabilin-bilinan guys na wag ko papapasukin si Kyrie. Pero hindi kaya ng konsensya ko. Hindi rin pwedeng ako ang lumabas sa labas para damayan siya dahil talagang basang-basa ang simento sa labas at pumapasok ang ulan sa terrace. At ang sahig ay umaagos ang tubig kaya walang pwesto sa labas guys. Kahit si Kyrie ay nababasa kapag umulan. Diyos ko! Ano ba yan? Kanya alis. Hindi na ako makaligo sa'yo. Baka katukin ng ang kubeta ba? Baka maligo. Baka maligo, katukatukin ng kubeta. Saan yung... Lakas! Duwag na duwag! Ala! Grabe naman to si Kylie! Wawa naman! Kawawa naman pala yung pag mag-isa dito. Hindi niya alam gagawin niya. Paano na lang pag mag-isa at may bagat may kulog? Sino magko-comfort sa'yo? Oy! Kawawa naman pala to si Kyrie. Gabing-gabi na pero dinamayan ko pa rin si Kyrie. Paano pag wala si Sa totoo Mama? lang, nantok na ako dyan pero wala mas ako? nanaig sa akin ang nararamdaman Ano ba kong yan? awa Ang kulog sa kanya. baba. Ano ba yung sumampa? Sumampa sa takot sa kulog. Grabe naman. Yan na yung ano. Huwag naman ano. Sige na. Huwag na makaba. Huwag na magkaba. Diyos ko po, matanda ka na. Para kabahan ka pa. Wala na kulog. Wala na. Wala na. Wala na kulog. Wala na. Grabe naman, takot sa kulog. Sa ganitong sitwasyon guys, mas lalo akong kinabahan dahil hirap na hirap siyang huminga at ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Sa edad niya guys, mas nakakatakot ang nervous na mararamdaman niya dahil baka ma-stroke siya o anumang mangyari sa kanya. Kaya talagang niyakap ko siya para mawala ang kanyang nararamdamang takot. Kalma na. Kalma na yan, wala nang kaba. Baba na, wala na. Sige na, bigat mo ba? Wala na, sige na, kinakabahan pa. Lakas mo kumaba. Kasi guys, kung hindi ko kokontrol yung sarili ko, baka isa na rin ako sa stress. At hindi ko na siya makontrol, mapagalitan ko na siya talaga o masaktan ko na siya. Kaya kailangan talaga awa lang ang ibibigay ko kay Kyrie. Awa na may comfort. Alam niyo ba yung guys na sa loob ko yung iiyakan na lang kasi ba't may ganitong sitwasyon na paano kung wala ako? Paano yung pagkakataon na to? Paano pag siya na lang, di ba? Pag nakakarinig siya ng kulog, kinakabahan. Ba't yung aso ko, sanay na sanay naman sa kulog? Ha? Ba't ikaw, hindi ka sanay sa kulog, ha? Ba't di ka sanay sa kulog? Ba't ganyan ang mata mo? Parang may naglalabo, ha? Sige, tigil na. Tigil na. Parang may mata mo nagkakalabo. Malabo mata nito. Nagkatarata. Ha? Parehas sa tama yung aso. Ka na. Tama na. Sige na. Tama na. Huwag na pakinggan yung kulog na yan. Huwag na pakinggan, ha? Huwag na pakinggan.
Ano? Baba. Makulit ha? Doon pa lang, doon. Dahil siguro Baba. sa katandaan na lang Baba. ni Kyrie, Baba. kaya Doon lang, nagkakaroon ng puti-puti Mega, ang kanyang mata. Dahil halos karamihan ng mga nagkakaedad na ng mga aso ay nagkakaroon ng diferensya ang paningin nila. Lalo na kung hindi nakakakain ng sapat na sustansya. Lakas po ng kulog. Ang tatakot. Takpan na ang tengan yan. Ayan. Kawawa naman. Pumasok pilit sa loob, kinakatok ang pinto. Dahil nga guys, kailangan ko rin makita ang sitwasyon sa taas, kaya pinilit kong alisin si Kyrie sa katawan ko at umakyat sa taas. Aba, siya ay sumunod at umiiyak. Talagang takot na takot siya sa kulog. Kaya naman, bumaba ako para siya ay damayan sa kanyang nararamdamang takot. Ay, Kyrie, ganyan talaga. Kaya kayo guys, mahalin nyo yung mga alaga nyong aso at huwag nyo iiwan. Iwan nyo man sila, ay siguraduhin nyo na magiging panatag sila at magiging ligtas. Yun lang guys. Salamat! Asan mama mo? Be. Talaga nakaunto.